Tapos na yung pag-aantay ng Miami Heat ngayon kay Klay Thompson after lumabas mismo sa report ni Shams na nagkasundo na yung mga to sa buyout contract na nasa 17 million pa dahil malinaw na habol ni Klay Thompson ngayon contender team. At mukhang yan yung bagay na nakita niya mismo sa Miami Heat. Malayo ang current contract niya sa bagong contract niya ngayon sa Miami. Dahil papasok lang yan sa 2 years 13 million deal. Mas pinili niya yung mas mababang contract. Noong 2025 to 26 season, nag-average pa rin kasi yan ng 11 points, 38% mula sa 3-point range. Hindi na rin masama talaga. Kaya yung role niya sa Miami, hindi nga raw kinakailangan maging primary scorer. Suporta lang talaga kay Giannis at Bam Adebayo sa spacing. Hindi talaga usapan rin yung salary contract dahil malinaw championship window ang reason nitong si Klay kung bakit pinili niya ang Miami. Hindi na yung palakihan talaga ng salary yung pinag-uusapan. Una pa lang naman kasi talaga Miami na yung tumatarget sa kanya. Ang problema, inaantay nila si Klay pumasok sa buyout dahil ayaw nilang maglabas ng trade asset at wala rin silang sapat na flexibility para habulin yan sa trade market. Kaya ngayon low risk, high reward kung magiging fit nga raw itong si Klay kasama si Giannis at Bam Adebayo. Solid elite shooter pa rin naman talaga yung kulang kasi nila. At mukhang ngayon si Klay Thompson yung solusyon na nakikita nitong si Pat Riley. Kaya ang nearly 13 million 2 years deal, calculated gamble yan para sa Heat. Mababa kumpara sa dating 17.5 million salary kasi ni Klay. Pero pwedeng maging malaking value nga raw to kung babalik yung dating shooting form niya ngayon sa Miami. Hindi naman kailangan nga raw kasi ng Miami yung Thompson era sa Warriors nun. Kailangan lang nilang mas maging sapat na deadly sa 3-point shooting itong si Klay kasama si Giannis at Adebayo. Kaya nga meron ding projection na lumalabas, possible ilagay yan sa starting unit, depende sa situation. Yan mismo rin kasi yung reason bakit siya yung top priority nun ng Miami. Si DeMar ngayon nakuha na rin ng Denver, 3.9 million veteran minimum ang kinuha niyang contract dyan. Ang reason niya, gusto niya talagang mapunta kasi sa contender team. Ang tanong, kung kaya pa niya sumabay o kung maging fit siya kay Jokic at sa team system. Nung nakaraang season, hindi rin masama yung naging averaging niya sa Sacramento. Nag-average siya ng 18.4 points, 4 assists, 2.9 rebounds per game. Halos nasa 50% pa rin sa field goal sa 77 games niya. Lumabas na rin sa report na may interest una pa lang sa kanya ang Miami, Washington Wizards at Pelicans, pero mas priority niya ang Nuggets dahil gusto niya yung mas malaking role sa isang championship contender. Malaki rin naman kasi mismo yung naging effort ng front office at coaching staff para makakumbinsi siya. Kaya nagkaroon din talaga ng recruitment. Isa pa, si DeRozan mismo yung nare-report na nakipag-usap kay Jokic, Murray at Gordon about sa pag-sign niya sa Denver dahil interesado talaga siya na sumali sa contender team para sa championship chance. Halos lahat kasi ng contender team talaga ngayon nakabantay na lang sa buyout contract at free agency player na addition sa championship contention nila. Isa pa sa binabantayan ngayon na possible pumasok sa buyout contract itong si Jrue Holiday. Wala pa namang confirmation. Pero yan yung isa rin sa tinitignan na veteran guard na possible pumasok sa buyout. Depende sa magiging structure kasi ngayon ng Portland. Pwede kasing i-consider nga raw ng Portland ngayon na gamitin si Holiday sa trade o possible ibigay sa buyout discussion. Dahil siksikan na yung mga to sa backcourt player. May Ja Morant, Damian Lillard, Scott Henderson, Shadon Sharp. Kaya kung priority ng Portland ang mas batang guard, possible veteran ang bitawan nila. Merong pang Denny Abdiha na inaasahang magkakaroon ng malaking role bilang ball handler nila. Samantalang si Morant, malaking bagong acquisition. Halos lahat ng starting guard nila dominant sa bola kaya nagkakaroon ng question yung mga analyst at nakikitang possible itong si Holiday ang i-trade o pumasok sa buyout. Halos lahat din sa Eastern mukhang nakaabang dyan. Kahit yung Miami, Philadelphia pa rin yung mga teams na nare-report na possible landing spot niya kung pumasok siya sa buyout. Iba yung usapan kapag sa trade. Siguradong malabong usapan yan dahil halos veteran minimum deal na lang rin ang natitirang kayang i-offer ng mga teams dyan.
Ang Miami at Sixers kulang pa rin kasi ng elite defensive guard na may championship experience at kayang mag-organize ng offense. Yan mismo yung nasa profile ni Holiday. Sa Portland, nag-average pa rin yan ng 16.3 points, 4 rebounds, 6 assists sa 53 games. Ang Philadelphia ang kumuha kay Holiday na number 17 overall pick noong 2009 NBA draft. Kaya kung sakaling magkaroon talaga ng buyout at mapirmahan siya ng Sixers, magiging homecoming araw to para sa veteran guard na yan eh. Yan yung inaasahan din talaga kung pumasok siya sa buyout, reunion plus championship chance ang makukuha niya. Si Holiday mukhang gusto rin naman pumasok sa buyout pero yung Portland ayaw siya pakawalan basta-basta. Kahit maraming guards ang Portland kasi ngayon, based kay Jake Fisher, wala pang usapan sa pagitan nila ni Holiday about sa buyout deal eh. Sinabi rin ni Mark Stein na walang intensyon ang Portland ngayon na basta-basta siyang pakawalan kung walang malaking return. Mas nagiging komplikado dahil nagdagdag ang Portland ng Ja Morant habang inaasahang babalik pang healthy si Damian Lillard. Meron silang iba pang guard tulad ni Scott Henderson at Shadon Sharp. Kaya possible lumiit ang playing time ni Holiday pero hindi naman nga raw ibig sabihin na handa agad siyang pakawalan ng Portland eh. May salary cap problem din ang Sixers kahit gusto nila si Holiday, hindi nga lang simpleng buyout o sign ang gagawin ng mga to eh. May cap complication dahil yung pagkuha nila kay Holiday kung sakali pwedeng magtulak sa kanila sa over the first apron. Kaya kailangan nilang gumawa ng additional roster o salary adjustment bago siya maidagdag kung papasok siya sa buyout. Sixers talaga ang pinaka-candidate din.